this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may nagtanong sa akin kung hindi daw ba ako na over baggage sa mga bitbit ko pa uwi sa Pilipinas. So ang bitbit ko is isang luggage, tapos isang bag na malaki, backpack, tapos may teddy bear ako na isang malaking bag din. Tapos meron pa akong personal bag na malaki din. So mabigat siya guys. So siguro total lahat is umabot siya ng 50 kilo, lahat ng bitbit ko. So pag uwi ko sa bahay, masasakit to lahat, oh. Tapos dito pag huminga ako, masakit din, likod ko masakit din yung pag uwi ko. So anong ginawa ko? Nagdala ako ng sako bag. So niluggage ko muna bahay kasi siyamshoy po kami hanggang Namchong. Naglakad kasi ako kasi nandun yung airport bus. So naglakad ako papunta doon. Luggage muna, tapos yung personal bag ko sobrang bigat, maraming dala. Tapos yung teddy bear, tsaka yung backpack ko. Ang laman ng backpack ko is punong-puno siya talaga. Umabot siya siguro ng nung kinilo ko, umabot siya ng 15 kilo. So, ang ginawa ko, ganun. Sabi ng amo ko, baka sumobra yan. Sabi niya ganun, baka Sabi ko, ako na bahala. So, yung ticket ko is 9.25 yung sakay niya, yung flight niya. So, dumating ako doon, kasi sabi ng amo ko, 2 hours daw bago yung sa airport, tsaka na ako pumunta. Hindi pwede ganun guys, dapat 3 to 4 hours yung biyahe nyo. Huwag kayong katulad sa akin. Muntik na akong maiwan, so huwag yung gagayahin yun. So, ang nangyari is, sumakay ako, 9.25 yung ko, sumakay ako doon, 6.45, hindi, 7 na ako nakasakay. 7 na ako ng umaga nakasakay ng bus. Tapos, ang biyahe ng bus is 30 minutes papuntang airport. So, nakarating ako doon, 7.40 na ata, 7.40 na. Tapos, pagdating ko sa airport, alam ko na kasi yung pasikot-sikot kasi na ako nakapag-uwi na ako. So, alam ko na kung saan yung line ng Cebu Pacific. Pagdating ko doon, diretso ako agad sa kiluhan. Kinilo ko kaagad yung yung luggage ko. 25 kilo siya. Ang ginawa ko, binaklas ko, diba? Nakita nyo sa video, marami dyang chocolate. Puro chocolate yung laman ng luggage ko. Ang ginawa ko, binaklas ko yung lahat ng, siguro kalahati, 25 kilo siya. Ang ginawa ko, kinuha ko yung nag-iwan ako ng 14 kilo doon sa luggage ko. Tapos, pinuno ko ng damit yung yung luggage ko para hindi siya. Tapos, yung laman ng bag ko na puro damit kanina, pinalit ko doon yung puro chocolate. Tapos, nilagay ko yung luggage ko sa sako bag, stripe bag. Nakita niyo may stripe bag ako sa unang video. So, nilagay ko yung sa loob mismo ng stripe bag, nandun yung maleta ko. Tapos, palibot nun, kasi magagaan lang naman yung yung teddy bear. Pinanglagay ko lahat yung teddy bear. Pinanglagay ko, siniksik ko lahat. So, umabot siya ng 20 kilo. Dinagdagan ko pa ng damit ko sa bag. Dinagdagan ko pa. So, umabot siya ng 21.5. So, okay lang yun guys. Hindi nila binibig deal yung 1.5 kilo na excess baggage. So, dapat 20 kilo yan. Pwede nyo gawing 21.5. Nangyari sa akin yan, hindi nila binaklas yung 1.5. Huwag na kayong sumobra ng 22. 21.5, pinatawad pa ako. Pagdating dito sa airport sa Manila, pinatawad din ako ng airport sa Manila. So, okay lang yun, 21.5. And then, edi nakilo na. Tinape ko yung sako bag. Bale, strike bag to. Nilagay ko yung maleta sa loob, nilagay ko yung mga teddy bear, nilagay ko yung mga damit ko, hanggang sa sumakto siya ng 21.5. Nung 21.5 na siya, tinape ko na siya. May dala akong packing tape, yung, transparent, tinape ko siya. Hindi sobrang higpit, basta tinape ko lang siya na, yung kayang hawakan ng, ng nagdi-deliver, ng nagbubuhat, na hindi yung gamit ko. So, tinape ko siya para ma-secure. And then, yun, pumila agad ako doon sa sa Cebu Pacific. Merong babae, ilang row sila, 5 sila. Merong sa unang row doon, una, pangalawa, puro mahigpit yan. Hindi nila pinapatawad kahit 2 kilo yan. Ayaw nila.
pagbabayarin kanila. Kaya mag-ingat kayo sa immigration at sa Cebu Pacific kasi hindi ganun kaluwag. Hindi katulad ng iba na sinasabi nila na sobrang luwag ng Cebu Pacific. So makakauwi sila ng ganun. Hindi, diskartean lang para makauwi ka. So ako diniskartean ko yung akin. Sakto, late na ako kasi dumating ako doon, nagkilo-kilo pa ako. Umabot ako ng 8:15. 8:15 doon sa pilahan. Tapos, nakita ko, hinahanap ko na kung saan ako pwedeng matsyempohan ba, saan ako pwedeng mapunta. Yung lalaki, hindi niya kinikilo yung mga personal bag. Yung iba kasi kinikilo yung 7 kg mo tsaka personal bag mo. Yung lalaki, siya yung pinakamaluwag sa lahat at siya lang yung nag-iisang lalaki. Nakita ko siya, hindi niya kinikilo yung mga napupunta sa kanya. So sabi ko, target ko na talaga siya. Tapos ngayon, edi pinakilo na yung iba, pinagbabaklas, pinagtatanggal na yung laman ng maleta nila. So ngayon, nagsabi yung parang head nila na, oh, sino may flight dyan ng 9:25, ganon, ganon. Dalawa lang kami nag-raise ng hand, yung Chinese, tas ako. Tapos nagtanong yung Chinese, saan kami pipila? Kasi pinalabas kami doon sa pila namin. Sabi ng Chinese, saan kami pipila? Sabi ng babae, bahala kayo kung saan kayo pumila dyan. Sa 5 daw. Bahala daw kami kung saan kami pumila. Basta pagkatapos nung ina-assist nila, kami yung sunod. So, mamili daw kami dyan. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Inunahan ko kaagad yung lalaki doon sa lalaki. Yung Chinese na lalaki, inunahan ko na siya kaagad. Pumunta agad ako sa cubicle or sa desk ng Chinese na lalaki na nag-aano sa Cebu Pacific. Ewan ko siya kung saan sa pumunta, hindi ko na inintindi. Basta doon ako. Medyo matagal lang yung nauna sa akin kasi nga Chinese sila nagbiyahe ng Pilipinas. So, medyo hinigpitan sila siguro. Pero worth it. Ang diskarte ko, edi ngayon, pagkaalis na nila, nilagay ko kaagad yung sako bag ko doon sa kiluhan. Tapos yung bag ko na maraming laman, hindi ko nilagay sa karito, nilagay ko doon sa lapag. So, para hindi niya makita. Tapos yung personal bag ko nandito lang. Malaki kasi personal bag ko, guys. Para siyang malaki siya. Ang bigat din ng ko, siguro mga 6 na kilo yung laman ng personal bag ko. So, yun, inasikaso niya na. And sabi niya, okay, alis ka na kagad, diretso ka agad, takbo na. Sabi niya ganun. Eh, tumatakbo ako. Tapos sabi ng babae sa akin, excuse me. Sabi ko, nagmamadali din ako, pareho lang tayo. Asia, Cebu Pacific din. Pareho kami ng flight ng babae na tumatakbo. Sabay na kami pumasok sa loob. So, nagpasalamat siya sa akin kasi nga, kung hindi dahil sa akin, siguro nagkandaligaw-ligaw siya, naiwan na siya ng eroplano. Kasi nga, hindi niya pa alam kung paano pumunta ng kasi diba sasakay pa ng train sa airport. Tapos marami pang mga number dyan. Buti ako nung nakaraan, maaga ako pumunta sa airport, hindi ako naligaw, chill ako noon, na kahit bago lang ako, nang sunod-sunod ko yung yung procedure ng pagpunta doon. Siya is, na kami nun, rush na kami, 8:45 na naghahanap pa kami ng namin, boarding gate. So, ang ginawa namin, tumatakbo kami doon sa may mall nila. Tapos, hinaharangan kami ng mga Indonesian. Tinatanong nila kami ng Chinese. Ako, naglalakad ako. Tapos, hinaharangan ako ng Indonesian. Tinatanong niya ako. Hindi ko maintindihan kung Indonesian yung tinatanong niya o Chinese. Ilang beses niya ginawa. Susumigaw ako. Sabi ko, padaanin mo ako. Kasi malilate na ako sa flight namin, may iwan na ako. Hindi ko alam kung naiintindihan niya. Sabi ko, I'm in a hurry also. Sabi ko ganun. Tapos tumakbo na ako. Tapos yung babae na kasunod ko, na kasabay ko siya, sinusundan niya na lang ako kasi kailangan namin mahabol yun. Kunti na lang talaga, nag-boarding na kami. Pagdating namin dun, out of breath na talaga kami. Kaya wag niyong maniwala sa amo niya na 2 hours before bago kayo umalis. So, flight namin, 9:25, alas 7 na siya pinaalis ng amo niya. Huwag kayong maniniwala sa ganun. Magagahol kayo sa oras kapag bago pa lang kayo na hindi nyo pa kabisado yung airport sa Hong Kong. So, pagkatapos nun, hindi nakapasok na kami sa loob. Ayan, nag-antay lang kami siguro ng mga 5 minutes, 10 minutes. Tapos pinapila na kami, may group pala yan. Group 1, group 2, group 3. So, pag group 5 ka ata or group 4, dun ka sa pinakadulo. So, by group yung papasok nila sa plane. So, pagdating ko sa nalusot ko lahat yon ng mga dala ko. Tapos, ang diskarte ko pa, yung pantalon ko is malaki yung bag. Nung pansin ko na kiluhin yung akin, nilagay ko yung cellphone kong 2, tapos yung mabibigat na nilagay ko sa bulsa ko para hindi hindi ganun ka yung kilo niya. Yun yung ginawa ko. Tapos,
Pagdating sa Manila naman, late na ako, Diyos ko. Nag-antay pa tong jowa ko sa akin doon sa airport. Simula alas 5 ng umaga. Tapos, may flight pa kami ng 2:30 papuntang Bacolod. Tapos, dumating ako sa airport, 1:00 na naman ng hapon. Grabe talaga yung pinagdaanan ko. So siya, nandun na siya alas 5 ng umaga. Nag-antay siya, kawawa siya doon nag-antay. Tapos ako, dumating ako, 1:00 na ng hapon. Flight namin, alas 2:30. Siyempre, na-check ko na yung ticket kapag na-late ako ng ng alis. Tapos magbili ako ng bagong ticket. Ang presyo niya is 8,000 na. Yun yung kinakabahan ko. Ang sabi ko sa jowa ko, mauna ka na, utang na loob, mauna ka na sa loob, huwag mo na ako antayin. Kaya ko sarili ko, sabi ko gano'n. Hindi, tutulungan kita, yung bag mo ganyan. Yun yung naiinis ako. Sabi ko, alam ko sa sarili ko na kaya ko yung ginagawa ko. Basta sundin mo lang ako, ayoko na dalawa tayo, yung maiwan ng eroplano. Kasi mas mahal yung mababayaran natin. Hanggang sa ayaw talagang makinig. Nag-antay siya doon sa labasan ng mga tao. Paglabas ko, pagtingin ko sa mga tao, iba-iba mukha. Tapos ilang minuto na lang yung natitira sa akin, tapos mag-boarding na. Iniwanan ko siya, sa totoo lang. Iniwanan ko siya kasi sabi ko sa kanya, lumayas na siya eh. Ilang na akong nagmamakaawa sa kanya na sabi ko, mauna ka na doon sa loob. Meron ka ng ticket, meron ka na ko na lahat sa'yo, ipakita mo na lang yan doon. Yan na lang yung gagawin mo. Bakit kailangan mo pa akong antayin? Kaya ko yung sarili ko. Paulit-ulit kong ini-explain. Tapos, hindi niya talagang inaantay niya ako. Matigas talaga ulo. Iniwanan ko siya. Dumaan ako sa kabila. Sabi niya, dumaan ka sa mali na daanan. Sabi niya ganun sa akin. Hindi ko siya inintindi. Galit na galit talaga ako sa kanya. Iniwanan ko siya. Tapos ako, last call na ako ng pagpapacheck-in ng bagahe. Last call na talaga ako. Doon ako napila sa last call. Grabe yung kaba ko pagdating ko doon, nagmakaawa ako. Tapos sabi ng babae, saglit lang mama, may nauna sa'yo. Tapos yung lalaki na nauna sa akin, ayaw niya magbayad ng excess baggage. 7 kg lang yung libre. Tapos yung binitbit niya na malita, 20 kg yung laman. Kaya pinapacheck-in sa kanya. Wala siyang pera guys. Kaya wala, hindi ko lang alam. So, nahiya siya siguro sa akin, tapos nakikipag-discussion pa siya doon, tapos nahiya siya sa akin, pinauna niya na lang ako. Yun, nakaabot ako, tapos tumakbo ako kaagad papasok sa loob para makahabol ako. Grabe yung pinagdaanan ko pag-uwi, gahol yung oras ko, kasi iniisip ko talaga makarating ako sa Manila alas 11. Dumating ako 1:00, tingnan mo yung oras ko, hindi na ako nakakain-kain, binigyan niya na lang ako ng pagkain sa loob, nag-take out siya, yun, kumain ako. Tapos pagdating namin sa Bacolod, hapon na yun, alas 5 na ata, and then nag-check-in na lang kami sa hotel, tsaka gumala kami sa SM Bacolod. Pagkatapos binilan ko ng Goldilocks na cake yung mama ko kasi wala kami niyan doon sa sa probinsya namin, sa lugar namin. And then bumili ako ng kettle corn ba? Basta yung popcorn, kasi paborito niya yan yung popcorn. Parati nakakaya niyang umubos yung pinakamalaki niyan, kaya niya yung ubusin yung isang peraso. So, bumili ako ng 3. Yun, ano pa ba yung binili ko? Tiyaya, ganyan, pasalubong. So, pagka umaga naman, pagka check-in namin, buti na lang kamo, yung pinili ko ng hotel na check-in na namin is malapit lang siya sa, sa Ceres or bus terminal. So, naglakad kami ng siguro mga 15 minutes bago kami nakarating doon sa sa bus terminal. Grabe yung pinagdaanan ko. Tapos sumakay na naman kami ng bus. Inabot kami ng 4 na oras. Pagdating naman namin sa Candone, nag-antay naman kami ng Candone dito si Palay na Ceres. Nag-antay kami doon ng 3 oras. Kaya nakarating kami sa bahay alas 6 na, kahit maaga pa kami umalis ng Bacolod. Diyos ko yung pinagdaanan ko. Tapos bumili ako sa may daanan kasi sa amin sa Hinigaran. Merong nagbibenta ng mga seafood kasi lugar yan ng maraming mga seafood. So, nagbili ako ng hipon. Pinalagyan ko ng yelo. Okay na. Marami kaming bumili, nilagay sa ilalim ng bus. So, okay na. Pagdating doon sa Candone, okay pa. Pagdating ko sa bahay, yun agad yung pinaasikaso ko sa kapatid ko. Sabi ko, ilagay sa ref. Nilagay ng kapatid ko sa ref yung hipon, 2 kilo. Abaw, nung nakita ko yung cake na hindi kinain, so sabi ko, ilagay din doon sa may ref, sa may fridge. Ang ginawa ng pamangkin ko, tinanggal yung hipon sa fridge, nilipat doon sa ref namin na hindi gumagana. Tapos yung
cake, yun yung nilagay pagka umaga. Grabe na yung baho ng hipon, hindi mo na maintindihan. Hanggang ngayon, mabaho pa rin yung ano namin, yung ref namin dahil sa hipon. Grabe, ang pagod ko talaga, ang stress ko. Tapos, ang hirap kasi may kasama ako eh. Hindi pwede na sarili ko lang yung iintindihin ko. Dapat kung ano, intindihin ko lahat, pati kasama tong isa. So, yan, tulog na siya ngayon. Kasi nga, natulog kami sa bahay ng isang araw. Hindi niya kinaya yung ano, yung tigas nun. Yung may phone naman, di ba sanay tayong ganon? Pero siya hindi niya kaya. Tapos kahit sobrang lamig na ako sa electric fan, hindi pa rin siya makatulog doon sa electric fan na yun. Wala siyang matinong tulog. Ano siya, hindi, alam ko kasi pag natutulog to ng ano eh, ng mahimbing kasi naghihilik, wala siyang hilik. So naawa ako sa kanya, pagod na pagod to siya. Tapos siya yung parating inuutusan ko doon, siya yung parang kanang kamay ko. Halimbawa, nagluluto ako, walang magic sarap sa bahay. Utusan ko siyang pumunta doon sa tindahan namin, kukuha siya ng magic sarap, kukuha siya ng yelo. Siya yung inuutusan ko, naawa lang ako sa kanya. Busy kasi ako kasi nagpapagawa ako ng bahay ba. So, ay nako, grabe yung pinagdaanan ko dito pag-uwi. Kasi marami, buti nga sabi ng mama ko, buti nga umuwi ako eh. Kasi umuwi din yung kapatid ko. Ngayon, meron siyang ano ba, meron siyang katuwang. Kasi kung wala, kawawa talaga yung mama ko. Tapos nagkasakit pa yung papa ko ngayon. Pina-check up namin, namaga yung paa niya. So, yun lang guys, na-share ko lang yung ano ko kasi baka hindi na naman ako wala kaming signal sa bahay, hindi ako makapag-comment sa mga ano nyo. Wala talaga, as in. So, kailangan ko pang pumunta ng city para lang magkaroon ng signal. So, thank you so much for watching and love you all. Bye-bye.